Yun, pag-usapan naman po natin yung aircon kakaos. Dalawa lang po yan, di ba? Aircon and non-aircon na kakaos. Ano po bang gagawin natin para ma-monitor po yung tama para sa manok? Ganito po yan. Meron po kayo kailangan hygrometer. So, ito po sa akin, no? Dalawa po, isang digital at saka isang analog. Sa temperature, pagdating sa aircon, hindi masyadong 23, 25, okay lang po yan. Yung 24, mas okay yun. Siyempre, medyo maganda-ganda. Ngayon, bumaba ka man sa 23 o tumaas ka sa 25, hindi masyadong ganun ka problema. Ang manok naman, nakapahinga lang po yan. Hindi siya masyadong ma-stress. Ang kagandahan lang sa aircon na kakaos, mas tahimik, pati lalo, mas nakakapagpahinga na maayos yung ating manok. Ngayon, kailangan lang makontrol natin yung moisture na nandun lang tayo sa between 60 to 80. So, paano natin ko-kontrolin? Kadalasan kasi, pagka aircon kakaos po, ang nagiging problema lang naman po niyan ay bumababa. Katulad nito, nasa aircon po tayo ngayon, nasa 46 po ang humidity ngayon dito sa loob, no? Bali, paano pong ginagawa lang dyan? Kung may bintana po yung inyong kakaos, medyo buksan nyo lang po ng konti. Tapos, pintuan, buksan nyo lang po ng konti. Lalo na pag magabad ng kung may laban kayo mga pahapon hanggang paggabi, makikita nyo po yan. Mas lumadami po yung moisture ng lalo kung aabutin kayo ng madaling araw. Pagbukas nyo ng pinto, medyo kung halimbawa, nagpi-55 yung o 58, makikita babalik agad ng 60 at 63, 64, 65, sarahan nyo po agad ulit para kayo. Pag medyo bumababa na naman, halimbawa, nag-68, biglang okay naman yung 68, pero pag sinarahan nyo ng konti, medyo bumababa, 60, 67, 66, 65, medyo buksan nyo ng konting-konti yung pintuan, yung may pumapasok lang na hangin galing sa labas. So, titignan nyo ngayon yung hygrometer nyo, kung ano po yung moisture sa loob, no? Tapos kung halimbawa naman nataon, may sira yung aircon ng kakaos na pinagbigyan sa halos hindi humihigop ng tubig, parang masyadong tumataas ka, halimbawa nag 82, 83, 84, meron din po tayong kung may budget kayo ng konti, mga nasa 5,000 lang naman halos tong ganito. Bili po kayo ng dehumidifier. Ito po yung sumisipsip ng hangin naman sa paligid. Kaya pag sinaksak po natin yan, ito po, nagkakaroon po ng tubig to. O ito, walang tubig po yan Nagkakaroon po yan ng tubig pagka sinaksak natin, lalo na nasa room kayo. Makikita nyo yung moisture dun sa room nyo, hinihigop po niya. Hinihigop po. So, yun po yung nagpapamaintain ng moisture nyo sa loob ng aircon kakaos. Ganun lang po kasimple. At hindi nyo po masyadong mapoproblema yon basta meron po kayong gadget na pang monitor. Yung iba kasi, kaya nagkakaproblema minsan dahil hindi nila alam ng monitor. So sa kanila, kala nila temperature lang, yung pakiramdam lang. Gaganon nila yung kamay nila. Uy, pag malamig dito, okay ang pakiramdam ko, okay din sa manok. So, hindi nila alam na hindi yung temperature ang pinakabasihan doon, kundi yung moisture ng loob ng kakaos. Kasi, pag bumaba ka ng 60, nag-59, so hanggang yung 50, pag umabot ka ng 50, medyo matindi-tindi na po yun. Humihigop na po talaga ng tubig sa katawan ng manok. Tapos, po yan? Bababa. So, masyado nang madadry yung manok nyo. Pag medyo na dry po, alam niyo na po mangyayari, medyo mag-short ng cutting. So, yun po ang maipapayo ko po sa inyo pagka aircon ang kakaos po ninyo. So, tapos feel lang manok kung ano pong pakiramdam, no? Tapos makikita niyo naman po yung ipot. Pag umiipot na gumano na dun sa inyong mating, ibig sabihin medyo dry po talaga yung manok. So, yun po. Doon na po papasok yung sa pointing natin, yung mga troubleshooting.